beloved Boss Mike Cervera. Ito yung kakapalan ng pagmumukha nitong presidente natin eh. Kita mo, si Presidenteng Digong ang makakapal talaga mukha niyan. Kaya naman ako. Paano mo nasabi, mantakin mo may lakas ka pa ng loob. Correct. May lakas ka pa ng loob, Digong daw, oh. Sabi rito ni Bulldog. Nasabihang bulaang propeta si Pastor Apollo Kibuloy. Ay, totoo naman eh. Totoo naman ho, mga kababayan, ho. May reaction pa nga si kuyang ko eh. May reaction pa. Ano sabi rito, mga kababayan? Totoo ho, na bula ang propeta yan, mga kababayan. Diyan mo talaga makikita yung kakapalan ng pagmumukha nitong presidente natin eh. Paano mo nasabi, mantakin mo may lakas ka pa ng loob. Nasabihang bulaang propeta si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, totoo naman eh. Tignan nyo ho, mga kababayan. Basahin natin. Tignan nyo ha. Kaayon mismo kay Professor Malotikia. Nag-usap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko bakit ka sir tumakbo. Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko sila. Kita nyo? Yun lang yung pakay ni Kibuloy. Yan po ba ang anak ng Diyos? Hindi marunong magpatawad? Kahit nakasalanan niya. Di ba mga kababayan? Yun lang ang pakay niya, manggulo. Ulitin ko lang Ang pakay ho ni Kibuloy at ng mga amuyong niya at mga doggy-doggy niya, mga kababayan, ay manggulo lang. Yan lang ho ang pakay nila. Kaya nga ho mga kababayan meron po tayong kababayan na binigyan ng reaksyon yan eto, pakinggan natin. Kaya lang hindi ko matiis. Ayaw ko sanang patulan to eh. Kaya lang hindi ko matiis. Pakinggan ho natin to mga kababayan Abay, maganda ho yung sinabi ni Kuya rito. Tuloy, Kuya. Itong mga kupal na DDS vlogger. Kupal pala kayo Sabi ni Kuya, kupal daw kayo. Yun, mga banateros daw. Binabatikos yung sinabi ng Pangulo. Tungkol kay Apollo Kibuloy na sinabi ng Pangulo na bulaang propeta. Nagngangangal ito isang vlogger ng DDS. Ano naman ang patunay nyo na hindi siya bulaan? Wala naman silang wala silang maipapatunay dyan, Kuya. Noon pa man si Banat pa yung mga kababayan, baka hindi nyo nalalaman dati ho yung kritiko ni Kibuloy. Tinatawag niya yung bula ang propeta yan. Ngayon, galit na galit sila kapag sinasabi natin yung sinasabi nila noon. Ikaw na banatero ba yan? Tama. Sila yun, mga banateros daw. Pero mas maganda siguro kung tawaging mga askal. Suit mo pa yung picture ni... rapist yan Oo nga! Rapist naman talaga yan. Tama ka, Kuya. Sang-ayon ako. Rapist talaga yan. Kahit sa Amerika kaso yan Totoo naman Meron pa bang hindi nakakaalam na may kaso si Kibuloy? Sa Amerika? Di ba wanted nga yan? Tapos yan ba ang gusto nyo maging lingkod bayan? Correct! Hindi ho, lingkod bayan ang ganito lang. Kung ang pakay lang ho ng isang tumatakbong kandidato ay manggulo, hindi ho maglilingkod yan. Personal lang ho yung kailangan yan. Eto ho. Ayan ho. Ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon guguluhin ko sila. Yun lang ho pakay ni Kibuloy. Tuloy. Yung background pa lang basura na Hindi si Kicks TV to, uy. Yung background pa lang, basura na. Totoo. Paano ko
patutunayan sa inyo na bulaan yan. Yan, gusto ko yung patunay na yan. Ano yung patunay mo, kuya? Banggitin mo na. Gusto nyo basahin natin? Pasa! Ha? Pasa! Ang sabi sa 24 ni Mateo, verse Oh, naku. Eto na, versikulo, kapitulo to. Ano sinasabi? Ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito. Na ano? Ang sabi niya, Na? mag-ingat kayo na huwag Mag-ingat mailigaw kayo. ni inuman. Oh. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw marami. No. Oh. Isa na dyan si Kibuloy. Correct! Pumarito si Kibuloy at sinasabing sa kanya daw si Kristo. At yung mga aso, askal, tulad nila Banatbay at mga kasama niya, abay naniwala naman. Naniwala mga kababayan, oh. Ha? Na appointed son daw. Oh. Ha? Inaangkin yung pagka-Kristo. Mm. Kayo lang naniniwala dyan eh. Oo nga. Kasi kayo, bagaman hindi man talaga bubo, Oh. kumpara doon sa ibang DDS, Oh, anong dahilan, kuya? Anong dahilan? pinakikinabang kasi Oh. sa ganyan. Oh. Kaya kahit na Nakikinabang daw sa kwarta. Kwarta lang daw, mga kababayan. Kwarta! yung kanilang prinsipyo, wala na. Wala na. Ha? Kumbaga sa ano, luray na. Ay, luray-luray na ang prinsipyo nila dahil sa kwarta. Kwarta lang, mga kababayan, ang pinagmulan. Kumbaga sa salitang kalye, Oh. ha? Kinain na kayo ng sistema. Ay, kinain na pala kayo sistema daw. Sabagay, alam nyo, may punto si kuya. Ano pa yung isa? Ano? Na ikiniklim ni Kibuloy. Kibuloy. Ano na yun? sinabi ng ating Pangulong Hesus. Ano yon? Ito, nakasulat dito sa Oh, nakasulat daw, mga kababayan, pakinggan ninyo, nakasulat. 1, Oh. 1:14, verse 6. Oh. Oh, 1. Oo. Kapitulo 1. Oh, ha? Versikulo 6. Oo. Pakitingin naman. Oh. Ang sabi diyan, Mm. ako ang daan at ang katotohanan at Yun. ang buhay. Sino Oh. man na hindi makaparurong sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ay, si Kibuloy yan. Sabing gano'n, no? Kapitulo 1, versikulo 6. 1. Ano sabi? Ha? Walang makakapunta sa Ama. Kung hindi, dadaan daw sa kanya. Sige, tuloy yun. Sino nagsabi niyan? Ang Panginoong Hesus. Oo nga. Ha? Pero inaangkin ni Kibuloy. Inaangkin ni Kibuloy! Inaangkin ni Kibuloy! Oh. Iniwala nga siyang isang ano eh. Ah. Isang tawag dito. Hula o ano bang himala na nagawa niya. Abe, pinahinto niya naman yung lindol. Sabi niya, oh, stop! 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 Sabi ganun eh. Di ba? O, sino nakalala? Pinahinto niya yung lindol, di ba mga kababayan? Sabi ganun, kuya, oh, stop! Ay, umi-stop daw yung lindol, eh, sabi niya eh. Yun naman pala eh. Di ba? Oh. Kaya tuloy, stop! Napakanta tuloy ako ng Ice Ice Baby. Di ba? Oh, tuloy. Maliban sa gumawa na underground at doon pagsamantalaan yung mga kababaihan. Naku, yun ang matindi dyan. Samantalang gumawa daw ng underground at doon daw pinagsamantalahan. Alam niyo, pinagsamantalahan? Ginanon-ganon, oh, ginanon-ganon. Oh, di ba? Para sinasabi ni Kuya, yung taga-suporta ni Kibuloy, eh, mahilig naman ng gumanon, no? Di ba?
Tapos yan ang gusto niyong maging maging lingkod bayan. Oo nga. Gusto Gusto nila maglingkod bayan daw. Kasi nga daw gaganti daw kuya gaganti. Manggugulo daw siya Oh. Akala mo naman, akala mo mananalo si Kibuloy. Kibuloy! Yung numero mo nandoon sa hulihan. Ha? Naunahan ka ba noong isang panggap lang? gusto lang yung tumakas sa mga kaso, kaya gusto Oh. magkaroon ng posisyon. Correct. Gusto lang takasan yung mga kaso na panghahalay, panggagahasa, at kung ano-ano pa. Nako! Di ba? Di boto nyo, Oh. ha? Oh. Kayo-kayo na lang. Oo, kayo, sila lang boboto dyan. Tapos pag natalo si Kibuloy, pinagtatawanan. Akala nyo ba yung mga yan, para kay Kibuloy talaga? Pag natalo yan, nagtatawanan pa. Sasabihin nila, bahala ka dyan, basta kami kumita. Huwag nyo kami idamay. Oo nga. Dahil kami matitino ang Oh. pag-iisip. Matitino ang pag-iisip natin, Jerry Ramel. Kaya alam nyo, mga kababayan, yung mga boboto kay Kibuloy, nako, mga kababayan, ang utak niyan, mga kababayan, nasa talampakan. Ha? Hmm. Tapos yung Pangulo pa sasabayan mo na makapal ang mukha, may lakas ng loob. Ito Correct. naman Oo nga. kayo lang naman naniniwala kay Kibuloy. Ah. Sa pag-iisip pa lang ni Kibuloy, parang may saltik Totoo yan. Yung pag-iisip po ni Kibuloy, para talagang may tama sa ulo. Tapos biruin nyo, may naniwala. Di ba mas matindi ang sapak sa ulo ng mga naniwala? Bakit? Sabi niya, pabalik-balik siya sa langit. Mm. At yung kanyang mansyon, ang doorknob diamond. Oo nga, sabi niya yun. Pabalik-balik daw siya sa langit. Biruin nyo, bakit nahuli yun? Sabi nga ng ibang mga DDS doon, paano nyo mahuhuli si Kibuloy? Nasa langit. Nasa langit si Kibuloy. Ang doorknob ng bahay noon. Diamond. Paano nyo po mahuhuli? Sabi pa nila, mga kababayan. Bigla-bigla mga kababayan, nung hinukay ni Tore. Hinukay mga kababayan Nung hinukay, suko na ako. Sumuko din Akala ko ba nasa langit si Kibuloy? Bakit nasa ilalim ng lupa? Kailangan pa talagang hukayin siya para sumuko siya. Di mo ba? Ang totoong anak ng Diyos, mga kababayan. Dapat, mga kababayan, nandoon nga sa langit. Hindi nasa ilalim ng lupa. Di ba? Nakakalimutan nyo ba? Yung kanyang mga pinagsasabing kalukuhan, katarantaduhan. Oo nga. Yung lahat ng gold Oo. sa buong mundo, pag-aari daw niya. Ay, baka naniniwala sila parang Mangusin lang. Si Mangusin ganyan. Ang kayamanan daw ng mga Marcos, nasa sa kanya lang. At ang microchip sa ilong niya tinanim para itago doon sa ilong niyang malapad. Nandoon daw ang microchip. Siya lang ang mga bukod tanging makakapagbukas niyan. Ang mga kapira ng Marcos. Ngayon mga kababayan, nandoon Nandoon sa TikTok ng bubudol. Ikampanya nyo, babarahin ko kayo rito. Pati kaya na sinasabi ko. Ikampanya nyo, babarahin kayo ni Kuya. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo rito? Sana'y naging masaya kayo. Ano po? Beauty, thank you naman sa mga bagong subscriber. Check ko nga kung totoo. Alam mo nagpapanggap lang kayo na Baka akala nyo Aba, 3 araw, 2,000 mahigit na yung subscriber ko. Diba? 2,000 na mga kababayan ang subscriber natin. Mahigit! May bagong isa. May isang subscriber na dagdag. So mga kababayan, hanggang dito na lang sana'y napasaya ko kayo. Yun lang naman ang angaring ko. Nang hindi kayo naboboring sa inyong kinaroroonan. Ano po? Lalong-lalo na yung mga OFW nating mga kababayan, alam ko malungkot kung saan kayo naroroon. Bihira lang na magkaroon ng pagkakataon na nagiging masaya kayo.
Ano po? At masaya ho kayo sa feeling ng kung sino yung kasama nyo. Kaya ho mga kababayan, tandaan nyo po ito. Manood lang ho kayo lagi rito nang mapasaya ko kayo kahit corny ako. Diba? Kaya mga kababayan, opo ha? Ako po ang inyong lingkod. Opo, Mike Cervera po, lagi nagsasabi. Mahalin po natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.